Hey guys, magandang araw sa inyo. Topi Panalo po. Welcome back dito sa channel natin. And today, we are going to do a change oil. Yan, so mag-DIY PMS tayo guys. Balak ko kasing mag-change oil na. And since tapos na ang warranty nitong CLC natin, ni Thor, might as well do our thing. Magkalikot na tayo ng motor natin, and best way to start it is to do our change oil. Kaya naman ito, kompleto na tayo ng gamit dito, so you just need yung mga necessary tools para makapagpa-change oil. At by the way, baka sabihin nyo, bakit kailangan tanggalin yung tambucho? Change oil lang naman. Kasi nakaharang yung tambucho dito guys eh. So hindi ko maiangat nitong product, kaya I have to remove it para maikabit or maisampa natin sa product tong motor natin. So ito lang naman ang mga kailangan natin for change oil guys. So one is of course our 10W40 40. Ayan, 40 4 Tango yan, 4 Tango. Ito pang big bike to. This is a fully synthetic oil ni Castrol. Ito yung Power One. I got this sa Shopee, sa Castrol Philippines. Yan guys, ingat kayo sa pagbili sa Shopee ng mga langis dahil ang daming naglalabasan na fake dyan. And baka matsyempohan nyo, fake, doon na kayo sa sigurado. So kung gusto nyo rin bumili ng langis and Castrol, ayan sa description nitong video na to, meron akong link kung saan yung Castrol Philippines na na shop sa Shopee, and dun kayo bumili. Also, I got this. This is the oil filter. If you'll notice, makita nyo bakit parang Toyota Lexus ang nakalagay dyan. Kasi guys, ang oil filter ng 450 na engine ng CLC is similar to the Toyota Wigo, to the Toyota Vios. This is, ang compatible nito sa labas is Vic na C110. Ito, pang Toyota Wigo yata to, Toyota Race. Pero ayan, itong kinuha ko. So ganito lang ang size niyan. Ayan o. 90915-YZZE1. Ito pang race to. Yung ganitong type. And of course, ito, importante to. May piyok tayo Kailangan nyo to, crush washer. Kasi every time na nagpapalit tayo ng langis, dapat pinapalitan din to para siguradong walang leak, walang tagas ng langis. Kaya yan, kumuha na rin ako. Nabili ko to sa isang auto supply dito or motor supply. 30 pesos, mahal. Sa Shopee, minabili na ako ng ganito, 10 piraso, 100 yata. Pero hindi pa kasi dumarating, kaya bumili na ako nito. Also, magpapalit din tayo ng brake fluid. Kasi, yan, kung makikita nyo, medyo kulay kapi na. No, kailangan medyo clear pa yan dapat. Although okay pa naman to, kasi yung last PMS ko, I think parang, hindi ko alam kung pinalitan nila yan, pero wala naman nakalagay. Pero better na magpalit na rin tayo dahil, ayan spongy na yung brake natin So, medyo nakakaduda na yung ganyan. So, ito ang pamalit natin. Prestone DOT4 Synthetic Brake Fluid. Ang recommended kasi ng manufacturer is DOT4. Kaya DOT4 lang. May mga lumalabas ngayon na 5.1, I think. Hindi pwede masyado matapang yon. DOT3 and DOT4. Pero mas maganda yung DOT4. Yan. Tapos, pampalit natin ng brake. Also, ito, kailangan niya syringe. Kung saan ilalagay yung, yung langis. Mamaya makikita nyo kung paano ko ito gagamitin. We will do a reverse flushing ng brake fluid. At mas maganda yon kasi easier, bukod sa easier,
mas matipid sa brake fluid. So yun, kailangan nyo ng dalawang syringe. Mamaya makikita nyo kung bakit. And then, you'll be needing this. So ito yung pantanggal ng oil filter. And then, kailangan nyo ng wrench. Tapos, kailangan nyo ng size 17 para sa ating oil, saan may 17? Ito, size 17 para dito sa yan, oil drain. Uy, 16 pala to. Teka, mali. May 17 ko. Ito, 17. Yan. Sa oil drain natin. Nandyan din yung crush washer na papalitan natin mamaya. Yan. Tapos kailangan syempre ng pangsalo. Mas mababa or mas manipis ang kailangan nyo kung wala kayong paddock. Kasi pwede naman nakastand lang eh. Ginusto ko lang ilagay sa paddock kasi may paddock ako. Yan. So, sisimulan na natin to. Papakita ko sa inyo kung paano and kung ano yung procedure na ginagawa ko. Medyo uncommon yung ginagawa ko eh. Or common yung iba ginagawa na rin yun. Pero pakita ko na rin sa inyo. Okay? Standby lang kayo dyan, guys. Meron akong mga natirang langis. Ayan, mix yan. Mekos. So, ito, this is a Repsol. Ito, this is an Amsoil. Tapos ito, may Uni Oil ako dito. Mga natirang langis ko yan. Tapos ito kay Cyril. Ang gagawin natin ngayon is ilalagay ko lahat yan dito. Yun ay para linisin ko lang yung loob ng makina. Panghugas ko lang tong mga to. Tapos mamaya, i-drain natin. So, pagka naisalin ko lahat to, i-idle ko yung motor for roughly siguro mga a minute or two para lang umabot sa ideal temperature niya. Tapos, i-drain natin ulit yung langis nun. Okay, so yan, hayaan na lang natin yan ng ganyan, and then later mamaya yung itong engine oil filter, and tatanggalin din natin yan mamaya. Pakita ko sa inyo paano yan tatanggalin. So hayaan lang natin tumulo yan. At habang tumutulo yan, siguro best thing to do is simulan naman natin ang ating brake fluid. So, pakita ko sa inyo kung paano gagawin natin dyan.
Okay guys, yan, natanggal na natin lahat ng natitirang brake fluid, and as you can see dito sa may bottom part, ito, may parang chocolate. So ang gagawin ko dyan ay lagyan ko siya ng tissue, lilinisin natin yung ilalim na yon para pag naglagay tayo ng bagong brake fluid ay malinis. And tignan nyo naman yan guys, parang may skid mark sa brief o sa panty. Kadiri. So tutuloyin ko lang ng linis, tapos punta tayo sa next step guys. So ito na guys, next step natin is lalagyan na natin ng bagong brake fluid itong nabili kong syringe. This is a 100 ml syringe. Nabili ko sa Shopee. Parang 100 pesos lang yata. It comes with this rubber na pagkakabitan nyo dito sa ating caliper, brake caliper. So kuha lang tayo ng 100 ml. Butasan ko lang to. 100 ml. So I think mga 80 ml will do, dahil based dun sa nasipsip ko kanina, parang mga 30 to 40 ml yung nakuha kong fluid, brake fluid, and yung nandito sa hose and everything. So I assume mga nasa 50 ml para mapuno yan, all in all. Pero kailangan natin ng pantulak para matulak yung luma. So I think 80-90 ml will do. Ito, nakakabit to ganyan, itong bleeding cap. Yan, tatanggalin nyo lang yan and i-insert nyo tong hose natin dito. So sa pag-insert nyan, make sure na pasok, kasi pagka hindi maganda ang pasok niyan, may tendency lumabas yung magtulo yung brake fluid natin. Tapos what you need to do is to make sure that the syringe is upside down. Yan, ganyan. Kaya meron akong alambre. Naglagay ako ng alambre kasi sasabit natin yung ating, yan, sabit natin ng ganyan. Tapos yung hangin, dapat lahat ng hangin mag-flow paakyat. Medyo pitik-pitikin lang natin kasi mabagal to So I am sure now na wala nang hangin dito sa hose natin. Yan, umangat na lahat. Then at this time, you need to get a wrench na 8. Akin open wrench. Yung iba ginagamit close wrench para naka-permis dyan. Whatever you have, you can use. Tapos dadahan-dahan lang natin buksan. Teka ha, kailangan dito 2 kamay. Yan, bubuksan lang natin dahan-dahan and make sure na yan. Yan. Bukas na yan. Make sure na nakapasok na mabuti itong hose natin, dahil kung hindi, sisirit yan. Also, it's safe to have a cloth dito, basahan, para just in case tumulo, hindi madadali yung mugs natin. We will get our syringe. Yan, and ipupush na natin dahan-dahan. Ayan guys, nilagyan ko ng ziplock, tie lock para kumapit siya at hindi ako namumroblema na hinawakan. That way I can use my hands para mag-push dito sa ating syringe. So ayan, tulak tayo. Yun. And
Konti lang guys, tulak lang kayo na siguro mga 10 ml. And as you can see, ayan, may lumabas na namang dirty oil dito sa ibabaw. So what we need to do dito is hihigupin natin ulit yan and tutulak lang tayo ulit dito until such time na yung ganitong kulay ganun na dun sa taas. Okay? So kailangan ko dalawang kamay ko, mamaya na ang video. Ayan guys, so we are done with the reverse method ng flushing ng brake fluid natin. Nakikita nyo, ayan, malinis na siya talaga. No, kumpara doon sa kanina na may iwiw pa. Ayan, so hinugot ko na rin pala yung ating syringe. And ayan, ganyan na itsura niyan. Pero syempre, kahit napunasan na yan, ang kailangan pa rin dyan ay malinis talaga dahil corrosive nga ang brake fluid. Kaya meron tayong ayan, brake cleaner. So what you need to do is to just spray the area kung saan nagkaroon ng iwiw, tulo-tulo. Yan, dito alam ko meron din ako Tsaka ayan. Ayan para lang siguradong walang traces ng brake fluid. Higpitan na rin natin yung ating bleeder pin, and ayan, ay kabit na natin yung ating cover. And ito, hindi pa siya totally puno as you can see, kasi ilalagay pa natin itong mga to. Ito, pinunasan ko na rin itong mga rubber seal and plastic seal natin. Lalagay natin to dito, ganan. Kaso mo, pag nilagay ko yan yung ganan, 'di ba? Hindi pa puno. So mamaya, kasi hindi diretso hindi nakadiretso yung motor natin Mamaya pag diniretso ko yung motor natin, sasalinan ko lang ng konti. Meron pa naman tayong natira, tsaka dito. So sasalinan natin ng konti yan. Ang ating langis bumabagal na ang tulo. Ibig sabihin, talagang bumabagsak na lahat ng langis. I think that will be our cue para tanggalin yung ating oil filter. So ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Yan guys, so naluwagan ko na itong ating engine oil filter. Grabe kasikip. Hindi ko maintindihan kung bakit nila sinisigipan na sobrang sikip to. Yan, natanggal na natin. Sobrang hirap. And ito na siya guys. This is your stock CF Moto engine oil filter. Tapon lang natin yung laman. So the stock, mas maraming butas to sa Toyota compared dito sa stock. 6 lang itong sa Toyota, 8. Pero mas parang mas makapal. Hindi, parehas lang pala. Kala ko mas makapal. Pupunasan ko muna yung pinagtanggalan ng oil filter para siguradong malinis siya. And then sisigipan natin mamaya. So I'll show it to you.
Okay guys, tapos na tayo mag-change oil. So, ayan. Dito, wala naman tulo. So, maganda yung pagkaka-seal at tornilyo natin. Dito sa ating oil filter, kanina, may nakita akong parang tumatagas. May parang tulo. So, ginawa ko, sinigipan ko siya ng konti. Para naman hindi talaga tumagas. Although mag-i-expand pa yan. Kapag ka nag-init yan, mag-i-expand pa yan. Kaya, hintayin natin mamaya. Bubuksan natin yung makina. Pero so far ngayon, wala na. Yan. Hintayin pa rin natin. Tignan natin. So, ang next na gagawin natin guys ay dito na. Papakita ko na sa inyo yung technique natin dito. Malamang sabihin nyo, Tito, kapag-change oil na tayo. So, okay na ako. Kaya lang, lumalabas pa rin yan yung maintenance of maturity. Paano ko ba tatanggalin yan? Simple lang yan, mga kamoto. No? Ang gagawin nyo is, navigate nyo yung menu. Diba? Siyempre, enter. Pupunta yan dyan sa vehicle, info. Tapos, pasok kayo dyan, enter. Information. I-up arrow nyo lang. Tapos, up arrow ulit sa service. Pag-click nyo ng service, makikita nyo, remaining distance is 0 kilometers. Kaya sinasabi niya na magpa-service na kayo. So, ang gagawin nyo, dito sa menu nyo, sa controller nyo, pinutin nyo yung up at saka enter sabay. Mga 10 seconds yan, mga kamoto. Hintayin nyo dyan, may lalabas na notification yan. Yan. Are you sure to reset maintenance? So, punta nyo lang yung naka-underline yung no, gawin nyo lang yes, tapos enter. Babam! Ayan na. Reset na. Remaining distance, 5,000 kilometers. So, pag punta nyo ngayon dito, wala na yun, hindi nalalabas yun. So, start lang muna natin para mag-circulate yung oil at pumunta dun sa oil filter, sa mga singit-singit. Moment of truth. Nalaglag dun sa taas na. Kanya yun, nawala. Parang nawala yung langis. Kasi nagsi-circulate na siya. Yung preno natin, okay. Preno sa harap, okay na rin. Good. Try natin. Alright. So, 38, 39, 40. Goods na ako. Goods na tayo. So, ganun lang kadali. Mga kamoto, sana nag-enjoy kayo. Kasi tatapusin ko na yung video rito. Sana may napulot kayong kaalaman. Kung gusto nyong mag-DIY ng inyong change oil or yung inyong flushing ng brake fluid. Yan, ganun lang kadali. Ang dali nito guys. Kaysa bumayad kayo sa labas, kayo na lang gumawa. At least, sigurado kayo sa mga gagamitin yung materyales at kung paano gagawin. Sana gustuhan nyo yung video natin mga kamoto. Pahit na lang ng like button. Dungis ng kamay ko. Also, kung meron kayong questions, comments, or suggestions, sulat nyo na lang dyan and I will be more than glad to answer them. And of course, kung bago kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, mga kamoto, maraming salamat. Nakaabot kayo rito sa last part ng video natin. Topi Manalo po. Until next time, kita-kits. Bye-bye.